data cleaning and importation. So guys, again, this is a very crucial part of your learning in the subject because remember that before we can do any visualization, there should be what we call data cleaning that should take place first before we can have visualization. And data cleaning it before you can also do importing of data. But don't get me wrong, no? Pwede rin naman in Power BI is mag-import ka na rin ng data directly, then doon ka mag-perform ng data cleaning right after. So yung in this session, ang gawin natin is actually we're going to import data first, then doon natin gagawin yung data cleaning sa Power BI. Okay? Now, for the first slide, I'll be discussing the importance of data cleaning. And we have mentioned that remember the data needs to have a refinement because some of the data can include or can contain errors. Pwede rin naman may mga duplicate entries. Pwede rin naman may mga missing values. It's either yung missing values na yun talagang missing siya, so we need to do some, manipulation. Baka need natin i-edit, no? Pwede, we need to replace the value um, to sorry, we need to replace those values with, of course, meaningful values, no? Or pwede namang missing values siya kasi wala naman talaga siyang value. So we can remove this missing values, no? Or it's such that may mga inconsistent formats. Kasi remember guys, si Power BI, it process what? Or it processes structured data as much as possible, yung data dapat consistent. Or yung format niya consistent. Okay? So that kapag kasi hindi mo 'to na-remove 'tong mga 'tong errors, duplicates, missing values, or inconsistent data, it can distort what our analysis or our insights that we can have from Power BI. Now, in Power BI, we can do what we call data cleaning. Bakit importante ang data cleaning? So once the data is clean, it can lead to accurate dashboards. So you can, as you can recall, di ba yung dashboards, ito yung ginagamit natin as a basis to do somewhat decision making. So kung reliable or accurate yung dashboards mo, it can also lead to as well reliable decision making. So that speaks of data quality itself. Okay? Kaya nga, a very crucial step in using Power BI is to perform first yung pag-check mo ng data and data cleaning if it will warrant. Now, sabi sa third bullet, usually kapag ang data galing sa database management system and kapag okay ang controls, meaning secured ang data, ma-ensure yung data integrity, ibig sabihin, hindi siya basta-basta ma-delete, basta-basta ma-edit or ma-update. Ma-update man siya or ma-edit because of authorized person or may authority yung tao, then okay yung control. So, most likely kapag maganda yung controls over database management system, kasi 'di ba, ang data pwede dun manggaling, no? Secure siya and may controls. Most likely yung data cleaning would be kung hindi man wala na, minimal lang, no? Kasi may mga times kasi ang data pwedeng mini-maintain manually. And kapag ganun kasi ang case, most likely hindi I mean possible talaga na pwedeng may data cleaning na mangyari because of these problems na mention natin. Now, kapag may database management system, for sure, define yung data type, wala nang problema yung mga primary keys, wala nang duplication, for sure dyan, most likely, lessen na yung data cleaning. Okay? Now, after discussing the importance of data cleaning, we need to discuss ways on how to import data. Yung isa dito na mention ko na to 2 weeks ago, so yung common is yung number 1, direct import. Meaning we can upload data coming from Excel, no? Meaning yung .xlxx, no? So yun, pwede natin i-upload yan or import natin sa Power BI. O pwede naman coming from old system or legacy system. So minsan may makita kayo mga file formats such as naka CSV or delimited comma ang tawag natin dito, no? So CSV, pwede naman text file. So pwedeng normal text file lang siya na parang CSV rin, no? May separator na comma, pwedeng ibang character.
Okay? O pwede na yung pang separate na space lang. So pwede din nating import yung mga text files. Or pwede din naman yung mga export file coming from SQL database. Ibig sabihin, nag-extract ka ng data from the database, then yung mismong extract na data na yon, i-import mo sa mismong Power BI. Okay? And there are also two ways, no, or other ways, no. Yung next natin is what they call connectors. Yung connectors, eto no, pwede siyang directly from cloud. So there's a seamless integration with cloud-based services such as SharePoint, Google Analytics, Azure, and Salesforce. So basically, pwedeng direct na from database. And pwede rin namang is what we call the direct query or the live connection. So meaning yung ating Power BI pwedeng nakalink mismo sa database, no? Hindi sa cloud-based, no? So database siya naka-cloud without importing all rows, ensuring real-time updates. So imposibleng walang import, no? Meron pa rin namang import, no? So ibig lang sabihin direct yung mismong or real-time yung mismong pag-extract ng data from database. Real-time siya syempre. Okay, so once na may change sa data, it will also have a real-time reflect doon sa data in-import na initially doon sa ating Power BI. Okay? So guys, we now go to the next slide pertaining to the different tools or ways to clean data in Power BI or Microsoft Excel. So sabi nga natin guys, no, pwede rin kasi mag-clean tayo ng data sa Microsoft Excel. So totoo lang, between the two, Power BI and Microsoft Excel, anong mas efficient? Mas efficient actually mag-clean ng data sa Microsoft Excel. However, ang disadvantage lang sa Microsoft Excel na present is that yes, mabilis siya. Ang problema is yung mismong data, wala kang record or history kung anong ginawang manipulation or cleaning sa data itself. And pangalawa, since unlike with Power BI kasi ang Microsoft Excel, pwede kasing less yung control na meron si Microsoft Excel. Kasi with Power BI, there are some cases na hindi basta-basta rin yung pag-delete mo ng mga files, no? May mga controls in place din siya. So later mapapansin siya kapag diniscuss natin ikatlo, no? Or ikalawang tool for cleaning, no? So in here we have 9 na enumerated tools or ways on how to clean data. Una, remove duplicate or null data. Second, handling missing or null values kasi may mga values na pwede natin i-replace or pwedeng i-remove natin directly. Third, we can correct data types to ensure consistency. Okay. Fourth, we can also here, in connection to the third, we can also do what we call standardizing text and formatting. So bukod pa yung mismong pag-standardize natin ng data type, we can do some standardization sa text itself. Okay? We can also do yung ikalima, splitting and merging of columns. Kasi may times ang data, pwede pa natin i-split into 2 columns, no? Or pwede naman na yung may dalawang column, pwede natin i-merge into 1 column. Okay? So in 6, we have here handling inconsistent categorical data. So discuss din natin yan. 7th, no, may kinalaman to sa pag-standardize natin ng text and formatting, yung parsing and transforming dates. Okay? And then 8, we have here numeric and currency cleaning. So correcting data types din, kinalaman siya doon. And the last one is documentation and audit trail. So i-discuss natin to each of this, no. Now, before we proceed with the first one na tool, definitely, kailangan muna natin mag-open ng mismong Power BI app. So, paano natin siyang i-open? So, assume guys, yung Power BI, nakapag-install na kayo dito. Okay? So, once install, pwede naman siyang i-clip dito or i-pin rather sa taskbar, no? Sa baba. Ayan, sa akin naka-clip na siya. So, kung yung iba, definitely, meron sa desktop, may naka-save dito. Okay, sa akin hindi kasi kinilip ko na siya dito sa taskbar. Yung iba, pwede namang i-search nyo na lang, no? Search nyo Power BI. So type nyo Power, then open nyo lang yung mismong app yan. Diba remember, ang i-open natin is the Power BI desktop na application na naka-install sa ating desktop or laptop. So dito, naka-install naman na to, pindutin lang natin itong app na to. Then matik, mag-open siya. It will take a while pero saglit lang naman.
Okay, let's wait lang. So yan. So remember, pag-open nyo, it will land to this home page, no? So dito guys, meron naman akong i-upload the file, no? Or naka-upload na siya na file. Wherein yung file na gagawin natin for this exercise, no? So in here, we are going to click Excel workbook. Naka-Excel file siya. And then, assumption dito, yung file na naka-upload doon sa module, i-download nyo, no? So, pagka-download, save nyo siya sa downloads, most likely, o kung saan naman siya na-save. So, dito sa akin, naka-save siya sa desktop. Nasa Telegram desktop siya na folder, no? So, kahit saan siya save, pwede din naman, no? As long as locate nyo naman siya. So, dito kasi ino-open natin siya. So, ito, nag-import tayo ng data. So, dito, ito yung data, Power BI underscore data cleaning underscore class demo. So, open lang natin siya. So, click natin tong file, then click open. So, it will say yung mismong Power BI, no, ina-analyze niyo yung data. So, binabasa niya kasi pwedeng ang nangyayari is, ayan, niloload niya muna pala, no? So, dito pupunta pala tayo sa navigator window, no? So, pansin niyo sa navigator window, nandito na yung mismong file, no? Nandito sa left portion of the screen. So, mapapansin niyo yung mismong file, it contains a lot of sheets, no? So, marami siyang sheets. So, dito piliin natin lahat. So, again, we need to check this tick box or to tick mark this. So, kailangan may naka-check siya. So, mapapansin nyo, lalabas sa right portion of your screen yung preview ng mismong table or yung mismong sheet na yan, no? So, dito, click lang natin, lalabas natin ng previews, no? So, dito in case, pindutin natin lahat to, no? I-tick mark natin to lahat. Ayan. So, ayan, naka-open siya. Ay, naka-tick mark na lahat, no? So, sabi natin, di ba, remember dun sa navigation natin nung last weeks ago, either load or transform data. Sa atin, ang gagawin natin, pwedeng load na directly. Para sa load na siya. Yun naman, mag-transform ka ng data. Pero either way naman, actually, pwede naman, no? Kasi pag niload natin to, pwede pa rin naman tayo mag-transform data right after. Usually, pwede pa rin tayo mag-edit. Or pwede naman tayo directly mag-transform ng data para diretsong Power Query Editor. Okay? Pero dito, load na lang muna natin para nababasa na agad din siya ng Power BI yung mismong table na i-import natin. So dito, i-load natin. So dito, it will take a while. Si Power BI, yan, binabasa niya, pinaprocess niya yung mga mismong table or yung queries, no? Dito kasi binabasa niya in such a way na, ayan, i-load niya, tapos in-evaluate niya yung table kung may mga relationship, tapos binabasa niya rin possibly yung data types, okay? Ano ba, yung mismong table ba? Does it contain numerical data, alphabet data, etc. So, yun yung ginagawa niya. So, ngayon, niloload niya yung data, then, hintayin lang natin, it will take a while, less than a minute lang naman to, okay? Ayan, tingnan nyo, detecting relationship, no? Ayan. So, yan, kung mapapansin nyo, na-load na yung data, no? We go to this screen, no, ni Power BI. Pansin niyo, 'di ba? Ito yung screen na pinakita ko sa inyo, no, yung report view, yung visualization pane, yung filter pane, no. Pansin niyo, yung filter pane naging data. Ibig sabihin na-upload na siya. So pag pinili natin siya, yan na siya, no. Meron siyang report view, pero to blanco po kasi wala pa tayong visualization na ginagawa, no. Kasi ang ginagawa pa lang natin, data cleaning pa lang. Ngayon meron tayong data or what we call table view. Yung table view, makita nyo itsura ng table, no? Kunwari, pilitin natin to unpivot or duplicate. No? Yung duplicate, ayan, papansin nyo, meron siyang laman. Ngayon, ang tanong, paano tayo mag-data clean? Dito ba makapag-data clean tayo sa report view? Hindi. Sa tayo makapag-clean ng data? Okay. Alala nyo pa yung sinabi natin, di ba? Sa home, pansin nyo, ano yung dapat pipindutin natin? To clean data. 'Di ba? Ang pag-clean ng data sa natin ginagawa sa Power Query Editor. So yung Power Query Editor, para mapuntahan natin, puntahan natin itong transform data. Click natin yan, then maglo-load siya. Then, lalabas tong window na to na Power Query Editor. Now, with the Power Query Editor,
Ayan na. Ito na yung mga table natin. Okay, balik tayo sa PowerPoint. No? Una nating exercise is what? Removing duplicate or nulls. So, ang problem natin dito is may times kasi guys that there are some duplicate rows which could distort our analysis. Lalo na, kunwari, meron tayong revenue table. Tapos maraming duplicate. Anong impression nun? Kapag duplicate ang rows, anong mangyayari? Mo-overstate yung ating sales, di ba? So, in order to remove those duplication, we can do that removing of duplication sa Power BI. Okay? So, ano yung action na pwede natin gawin? So, from the Power BI, you click Home, and then you can remove rows, click Remove Rows, then remove duplicates. Again, ang purpose natin, bakit natin nire-remove yung duplicates? Kasi it can somehow distort insights or can somehow yun nga, yung pag-distort ng insights, example natin, revenue table, no? Nag-inflate siya. Anong mangyayari? Ma-overstate ang sales. Yun yung iniwasan natin, di ba? Yung magkaroon ng wrong impression. Okay? So, balik tayo doon sa table. Ay, sa Power BI. Then, di ba, nasa Power Query Editor tayo. Okay? So, dito sa query na pane, pindutin natin yung 1_duplicate. And show you the table pertaining to that sheet, no? So, papansin nyo, di ba sabi natin with Power BI, good thing with Power BI, intuitive siya. Pero in this case, ano napansin nyo, no? Yung sa first row, meron tayong customer ID, customer name, and email. Di ba, remember, sa Excel, kung ano yung first row, tama lang naman siyang column header or title. In this case, sa Power BI, dapat siya ay nailalagay na as column header. Dito, hindi. So, dito manually, gagawin natin siya para at least ito, umangat. Yung mismong mga first row na to into their respective column title. Okay? So, dito, anong gagawin natin? We need to click the icon here, yung table na icon. Okay, pindutin natin, no? Tapos, again, sa second, we have here, use first row as headers. Eto, pipindutin natin so that, ano mangyari? Aangat yung mismong column or yung mismong table paakyat. Okay? So, yung mismong first row ngayon, naging column header na. Okay? So, we have your customer ID, customer name, and email. So, itong table na to, by the way, it seems that this is a customer table. Okay? So, we have customer ID, customer name, and email. So, dito, mapapansin nyo rin, di ba, napansin nyo sa bawat column, may mga icon na katabi. So, ABC, ano ibig sabihin nito? Ang data type nito, nabasa ng table or ni Power BI as what? Letter string to or alphabet characters. So, tama naman, yung email, puro alphabet characters. So, walang problema. Now, yung customer name, syempre, ano lang din naman to, puro letter strings or alphabet characters. So, walang problema. The same goes with customer ID. With customer ID, ito okay lang naman to na ito ay letter strings or character table kasi pag binasa mo yung C1001, basically hindi naman na dapat i-treat as what numerical value kasi it's a mix of strings, no? Na may letter and may number. So okay to by default na letter string or alphabet character. Ngayon, kung tingin mo ito ay numerical, pwede naman natin baguhin, no? Again, i-click here sa sa icon na to, yung mismong may ABC na yan, then palitan natin accordingly kung ano yung tama niyang data type. Kung tingin mo siya ay number, then you can choose from decimal number, fixed decimal number, whole number, or percentage, or other different data types. So in this case, by default, tama naman na ito ay letter strings or alphabet character. Now, ang concern natin dito sa table na to, may mga duplicate value. Pansin nyo, dalawa yung customer ID, C1001, no? So, rows 1 and 2. At the same time, parehas lang naman yung pinopertain niyang customer name. So, talagang duplicate to. Diba? So, row 1, C1001, Juan de la Cruz, at same ng email. Ganun din, sa row 2, same lang naman ng customer ID, customer name, and email. So, talagang duplicate siya. So, sa row 3, wala namang problema kasi mukha namang walang duplicate dito. No? With rows 4 and 5, dalawa yung customer ID na C1003. Same din ang customer name and email. So talagang duplicate ito. So kay Power BI, pwede natin gawin is to remove duplicate. So paano natin siya gagawin? Napunta tayo sa home.
Okay, nasa home naman siya. Okay, tama naman. Then, hanapin niyo yung remove rows. So, hanapin natin yung remove rows. Nasaan siya? Eto. Click natin yung remove rows, yung may ano, no, tawag dito, ang tawag dito, yung may button pababa. Okay? Pindutin natin yung remove rows. Tapos, maraming option, no? So, merong remove top rows, remove bottom rows, remove alternate rows. So, walang problema sa remove top or bottom rows, no? Pwede natin gawin. Mano-mano natin siyang gawin. Pero, of course, kung meron namang way to automate it, then we can click here, remove duplicate. Okay? So ito, may nakalagay din remove alternate rows. Kasi may times guys, mas madali rin yung remove alternate rows, lalo na kung pattern naman siya. Meaning yung in every second row, nandun yung duplicate. So remove mo na lang. Okay? Pero dito, para mas holistic, we click remove duplicates. So kunwari, may 6 na duplicate, automatically yung 6 na duplicate na i-remove niya. Hindi yung mano-mano mo siyang i-delete. Okay, so in here we click remove duplicates, then automatically the list will be reduced into 3. Nawala yung mga duplicate values. Okay? Now, ano napansin niyo dito sa applied steps? Remember, di ba, naaral natin sa navigation, sa applied steps, dito, makikita yung history, kung ano yung mga ginawa mong changes or manipulations sa data. So that's a good thing with Power BI, nare-record siya. Ngayon, pwede naman nating i-undo to, no? So, pindutin lang natin, yung huli kasi nating step, remove duplicate. Pwede nating i-undo kung gusto mong i-remove. So, click mo lang to X, then automatically, babalik lang siya sa dati niyang state. And of course, balik natin dito sa ano, yung i-remove talaga natin yung duplicate kasi yung objective natin for this first exercise, no? Remove duplicate. Na-remove naman siya. Okay. Now, pwede rin naman guys in these applied steps, pwedeng magkaroon ng preview kung ano yung mga ginawa mong or kung ano yung itsura dati ng table. So, pwede natin gawin dito, di ba, sa remove duplicate, pindutin natin itong change type 1. So, ibig sabihin, ipapakita ni Power BI kung ano yung itsura ng dating table before you perform this remove duplicate. So, pindutin natin to, papakita niya kung ano yung itsura ng mismong table before mo gawin itong step na to. Pwede nga rin yung unang step na ginawa natin, yung bago natin gawin na column header, yung first row, pwede natin din makita yun. So, di ba, ito yung promoted header. Pindutin natin yung step before that. Ito yung itsura ng table nung unang-una pa lang. Okay, at least nagkakaroon ka ng preview kung ano itsura ng table. And of course, balik lang tayo doon sa ginawa nating last step, remove duplicate. Ito dapat yung itsura niya. Okay? So these were done with the first exercise now. So next step, balik tayo sa PowerPoint. So this, you know now how to remove duplicate or null value. Pag null, ano lang siya yung zero, wala talaga laman yung mismong row. Kaya okay lang tayo magtanggal ng mismong null or blank rows. Okay? Now, next step is to handle missing or null values. So the problem here is that there are some blank cells in critical columns. So pwede kasi pag blank mismo yung column, dalawa yung isipin natin. Pwedeng importante yung mismong row na yon, sorry. Yung mismong row na yon na may laman na blank or null value. So pwedeng isipin natin, tanggalin na lang natin kasi wala namang siyang magiging value sa ating analysis. So pwede tanggalin. Or pwede null or missing value siya, pero importante pa rin siya. So what you can do is to retain the row itself and replace the null value with values na crucial sa mismong row na yon. Okay? So, ano yung action na pwedeng gawin natin sa Power BI? Either we can transform the data, we can replace the value with important values, or just to remove the rows kasi blank siya. Okay? So, sabi dito, in connection doon sa pag-transform natin, or sorry, sa pag-replace natin ng value, kasi we see that the row is important, no? May mga value kasi na walang laman. So, we can replace those null values with 0. Or column averages depending on the context. Again, it will depend on yung mismong context ng mismong pag-upload natin ng data. Ano ba yung context ng problem? Ano bang context ng mismong the reason why we need to upload or import such data?
Okay? So punta tayo sa Power BI, apply natin tong handling missing or null values. Okay? Punta tayo dito sa Power Query Editor. Then punta tayo sa number 2, no? Dito missing values number 2. Okay, dito pansin niyo 'di ba? Ano napansin niyo? Kagandahan again with Power BI, may times nababasa niyo naman niya yung table, 'di ba? So yung first row, tama naman na ito yung mismong instance or circumstance of that row, no? So we have here order ID, customer ID, region, and amount. So this table seems to be an order table kasi may order ID number, sinong customer yung nag-place, anong place or region ng customer, anong amount yung mismong order na. Okay, so kagandahan, yung mismong yung column header meron ng laman, no? Automatic nabasa niya na yung column header. And kagandahan, yung data type tama naman, order ID is a letter string. With customer ID, ganun din. With region, ganun din. Ganun din yung sa amount, naka-numerical value siya. So walang problema sa data type. Okay, now, ano napansin nyo sa ating table? We have here 5 orders. So we have O2001 up to O2005, 5 customer. Ngayon, ano napansin nyo? May 2 order na null. Null ang customer ID, null ang region, null ang amount. Ibig sabihin, blank siya. Anong sabi ko kanina? Depending on the context of the problem or yung mismong data or yung circumstance ng table. Pansin natin, pwede kasing either yung mismong order na to, wala talaga siyang laman. So sa analysis natin, pwede natin siyang tanggalin or meron talaga siyang laman, sadyang wala, naka-blank siya. So what can we do? We can do some replacement on these values. Okay? So dito, pwede nating gawin is, kunwari, tingin natin, yung mismong row na to, sa analysis natin, wala namang bearing, pwede natin i-remove. So what we can do is to remove this row. Okay? So pwedeng gawin sa actually sa Excel file, pwede tayo mag-remove ng, kumbaga, before pa natin upload, pwede natin gawin, sa Excel file pala, pwede na natin i-remove. Okay? So punta tayo sa Excel file Okay? Anong gagawin? No? In this case, dito, ito yung row, di ba? Ito yung mismong table na in-upload natin sa Power BI. Ang ginawa, ang system dito, blanco talaga to. So sabi natin kanina, wala namang naman. Wala naman di magiging bearing sa analysis natin. That's the context of this scenario. Pwede natin i-delete na mismo sa Excel to. Para dito, deleted na siya. So pwede i-delete. So once i-import mo to sa Power BI, ito na lang yung kukunin niyang value. So sa Power BI, what if na-upload na natin siya? Ano pwede natin gawin, no? Ganito kasi guys kay Power BI. Si Power BI kasi, remember sa database, kapag ito yung primary key, hindi siya basta-basta madi-delete. Kaya kahit anong gawin natin, hindi siya basta-basta madi-delete. Okay? So kahit i-right click natin tong 2, wala siyang way to delete. Okay, pansin nyo, walang delete. So anong pwede natin gawin? So since sa analysis natin siya ay wala namang bearing, so pwedeng gawin is what? Itong order ID na to, gawin nating null. So how do we do that? So dito, sa transform, so piliin natin itong order ID, itong specific cell na to, no? So dito sa mismong ribbon, piliin natin yung transform, tapos replace value. So pinutin natin itong replace value, yung may drop down, then replace values. So si replace value na window, pipick upin niya yung O2002. Kasi pinili mo siya yung cell na yan Tapos replace mo lang siya, pwedeng null or blank. So pwedeng walang laman. So wala tayong itatype dito kasi null or blank lang siya, pinutin natin okay. Automatically si O2002 blank na siya. So dito kay Power BI, ang basa niya is wala na siyang value, blank talaga siya. So ano pwede natin gawin? Punta tayo sa home, tapos punta ulit tayo sa remove rows. Ito, remove rows, tapos remove blank rows. Ito, itong remove blank rows, ang gagawin ni Power BI, pag ito pinindot natin, tatanggalin niyo yung mga blank rows. So mapapansin niyo, pag pinindot ko to, nawala yung mismong blank na row na yun. Yung kanina, ito. Nawala siya. Kasi blank na siya
Etong O2003, kahit sabihin yung null or blank yung kanyang customer ID, region, or amount, hindi niyo ito i-remove kasi ang basa ni Power BI dito, may ano pa to, primary key to, sabihin may laman pa yan, kahit sabihin mo may null. Hindi niya i-delete to. Ang i-delete niya lang, as in, yung may primary key na may blank or null. So kaya pag pipindutin mo to, itong remove blank rows, tatanggalin niya yan. At matitira itong O2003. Eh kung tingin mo, ito rin ay wala rin talaga naman, pwede mo rin gawin to. So replace mo yung value nitong O200 into blank para maging blank to. Para kapag remove mo yung row, at pinindot mo itong remove blank rows, matatanggal din siya. Dito kasi hindi niya tatanggalin kasi ang basa ni Power BI, may laman pa to dahil may order ID number. Remember sa database, primary key to. Dito rin sa table na to, primary key to. Kaya hindi niya to basta-basta i-delete. That's control in database. Okay? Now, pwede, pag ginawa natin kay Power BI ito, mano-mano nga siyang gagawin. Matrabaho. Kaya, if I were you, if you have this kind of blank or null data, sa Excel pa lang, tanggalin mo na siya para malinis na siya. Para pag in-upload natin, ito na lang yung makikita nating data doon sa Power BI. Okay? Now, going back, no? What if yung mismong tagalin natin ito, balik lang natin sa dating setup. Kung tingin ng nag-upload, no, tayo, no, na ito ay hindi talaga null, then we can replace these values. So pwede mo gawin para mas madali, mismo sa Excel, i-edit mo na siya. No? Ando lang natin dito, lagay mo kung ano yung respective values ito. Kung tingin mo talagang may laman to. Kasi may times baka mamaya pag nag-extract ka, walang laman to. Investigate mo. Kung hindi naman talaga siya importante sa analysis, talaga blanco siya, delete mo na lang or remove mo na lang yung mismong blank rows na yan. Ngayon, kung tingin mo sa analysis natin, importante siya, then we can still retain that row. So dito, pwede mong i-fill out sa mismong Excel tapos import mo or mismo sa Power BI, i-ano natin siya, i-replace natin ng value. So for example, in this case, yung dalawang row na to, O2002, O2003, importante siya sa analysis natin kasi sa analysis natin, importante lahat ng order mailagay sa visual. So ano pwede natin gawin? So remember, sabi natin sa PowerPoint that we can replace null or blank values with 0. Ito, pwede natin gawin sa Power BI is to replace this amount. So ito kasi yung may 0 for sure eh. Kasi ito lang naman yung may amount. Sa analysis natin, important itong O2002 at O2003. So ano pwede natin gawin? So piliin lang natin itong values na to. Tapos, we can replace the value. So, piliin lang natin itong row na to. Transform the data and then replace the value. Tapos replace values. Tapos nakalagay, di ba? Automatic pinikap niya yung value to find the null. Tapos pinutin lang natin replace with what? 0. Okay? Tapos, pag pinindot natin yung 0, yan, okay lang natin, then matic, yung mismong amount na kanina nakanal, matically naging 0. So, napalitan lang siya. So, in-retain natin yung mismong row na to kasi importante siya sa analysis natin. Okay? So, yan. So, at least na-retain natin siya at tinata natin yung null or blank na value into 0. Ni-retain lang natin siya. Okay? So, that is for this portion, handling missing or null values. Okay, now we go to the next exercise, no? Correcting data types. So may times kasi guys, again, si Power BI, may intuition siya. Again, sabi natin, pwede niyang i-treat yung first row as the column header title, tas matic, tama na yung base niya ng data types. So wala problema. Pero may times, baka kailangan natin correct. Baka kasi minsan,
basa ni Power BI letter or alphabet, data type siya. Pero dapat numerical. So pwede natin i-correct 'yan. Okay? So in this case, the problem is that there are times that the dates here are stored as text. Pwede naman numbers stored as string, no? Talagang magbaliktad yung basa niya. Or currencies with symbol, no? So what can we do in this case, no? We can transform such data type into its correct data type. Pwede either date, pwedeng decimal, whole number, or text. Okay? So pwede rin nating i-specify kung ano yung tamang region-specific format for that date type, no? Kunwari, kung date type man siya, tawag dito, we can change yung format niya. Kunwari, kung ikaw ay nakalocate sa UK, baka iba ang date format niya. Or kung ikaw ay nakalocate sa Philippines, iba yung date format din natin. The usual is ito, MMDDYYY. May times, may mga specific na date type na pang British, no? May times MMM, DDYY. May mga ganung format, no, pag specific countries, no? Okay? So, punta tayo sa Power BI. Okay? Then, punta tayo dito, no? Punta tayo sa number 3. Data types, no? Ayan. So, anong napansin sa data types, no? We have here a table. So, dito pansin nyo, no? Hindi binasa ni Power BI yung first row as column header. So, anong gagawin natin? Pag ganyan, manually, gawin natin task na used first row as headers. So, matik, ayan, iangat na yung mismong table, no? So, ayan, tama naman, naging column header na yung first row. So, we have here invoice ID, quantity, price, and date text, no? So, dito, this table seems to be an invoice table, no? So, ito yung mga invoice na sinasend out natin sa customer most likely. So, ano napansin natin sa invoice ID, okay lang naman siya na letter string, no? Now, with the quantity, ito, problema. Yung quantity, anong basa niya? Naka-letter string siya or naka-alphabet. Na dapat numerical. So, anong gagawin natin? No? Papalitan lang natin siya ng tamang data type. So, in this case, since this is quantity, ang best is what? Full number. So, may lalabas na prompt dito, sabi, change column type. The selected column has an existing type conversion. So, meron naman na siyang talagang data type naman talaga initially. Would you like to replace the existing conversion or preserve the existing conversion and add the new conversion as a separate step? So, in this case, pwede directly i-convert natin siya into a more appropriate data type, no? So, since napili na natin na whole number siya, so we can click here, replace current. So automatically, si quantity naging ano na siya, naging whole number. Okay? Nagkaroon ng error kasi bakit? Kasi 2 nakalagay dito. So kapag ganito, pwede natin palitan to, no? Replace value lang natin. Yung 2, gawin lang natin 2. From the word 2, gawin natin to the number 2. Okay? So, okay lang natin, then yan. So, ngayon palitan lang natin yung data type into whole number. So, automatically, yan, nababasa niya or nababasa ni Power BI na yung mismong column na to, yung quantity, will be read as what? Numerical value. So, yan. Yan na siya. Ngayon, punta tayo sa third column, price. Kaya anong napansin yung data type niya, letter string siya or alphabet. Mali yung pagkakabasa ni Power BI, no? So, again, hindi naman perfect yung system, pwede natin siya i-correct, no? So, pindutin natin tong icon na to, yung mismong letter string or yung alphabet, no, na icon, palitan natin ng data type. So, ngayon, hindi siya whole number kasi may decimal. So, palitan natin, it's either decimal number or fixed decimal number. Anong pinagkaiba ng dalawang yan? Yung fixed decimal number, since this is an amount or a currency most likely, or an amount or a price, no? So, mas tamang fixed decimal number. Ibig sabihin, up to 2 decimal points siya. Up to 2 decimal points siya. At naka-currency siya. Ang mababasa niya will be in dollar. Now,
may isa pa, decimal number. Yung decimal number, ito naman, pipiliin mo kung tingin mo yung decimal number hindi siya pang currency, hindi siya pang 2 decimal point. Pwedeng more than 3. Pero in this case, since this is a currency, no, we can choose here fixed decimal number. So pindutin natin to fixed decimal number. Then magically, yung mismong mga number na iba-iba yung basa niya kanina, iba-iba yung mga nakalagay, automatically yung data type kinonvert niya into fixed decimal number. At tama naman ang pagkakabasa niya, naka-currency siya at naka-fix yung decimal point niya into 2 kasi currency nga siya. Pero ito may error nakalagay. Bakit kaya? Tingnan natin. Okay, naka 999 pesos siya. Okay? So, dito, most likely hindi siya nababasa as PHP talaga ni Power BI. So what you can do is to replace na lang the value na currency into, kasi pansin niyo 'di ba ito 2099. Ito tama siya, peso ang basa. So kay Power BI just like Excel, basa niya peso. Pero kay Power BI or Excel, hindi niya 'to nababasa as peso. Philippine peso siya pero hindi siya standard format for currency. So pag ganito, since siya ay error kanina, palitan na lang natin, replace value natin siya, yung mismong cell na yan, into 999. Para at least ito, magiging basa niya is pang 999 talaga siya na number. Okay? So ito, palitan natin to ulit. Gawin natin tong whole number. Ito, since this is a currency, palitan natin siya into a fixed decimal number. So automatically, to column to mababasa niya as fixed decimal number. Okay? Now, punta tayo sa fourth column. No? Dito, ang basa niya sa date text is what? Letter string or alphabet string. So ngayon, palitan natin siya into its correct date type. No? So palitan natin siya into, so dito may mga option ka, no? Pwedeng date time, pwedeng date, pwedeng time, or date time or times one. So ito, since date lang naman siya, at iba-iba yung format, no? Palitan natin siya into date lang. So napansin nyo, ayan, na-convert siya into its standard format. Dito, ang standard format niya, most likely MMDDYYY. Okay? So, ganun siya. So, pwede rin namang ibang format, no? So, pindutin nyo lang itong using local. So, baka may ibang format yung mismong country kung saan mo ito work. Kung nasa Britain or nasa UK, baka dapat iba yung format, di ba? So, yung minimension ko kanina. Pero dito may error. Tingnan natin kung anong error. Not a date passy dito sa baba, no? I-undo natin, no? Babalik lahat ulit, no? Nakalagay not a date. Ngayon, again, dalawang option na tingnan mo. Walang either, tingnan natin yung, yung source file, no? Sa date type. Not a date talaga. Ibig sabihin, investigate natin. Maaaring wala siyang date. So, tingnan natin sa record, ano yung date talaga niya. Okay? So, dito ang assumption natin, maglagay tayo ng date, no? Palitan natin yung date dito. So, base sa audit natin, yung in-audit natin, or ni-review natin yung mismong invoice 04, nakalagay dito is June 1, 2024. So, palitan lang natin, no? Punta tayo sa home, tapos, sorry, transform pala. Tapos replace value, replace values. So palitan lang natin. Kunwari 06, 01, 06, 01, 2024. So napalitan lang siya. So ngayon balikan natin lahat, no? Palitan natin yung ano nila, no? Yung tamang data type. Dito, it's whole number. Dito, it's fixed decimal number. Dito, it's date. So matik, ayan, na-correct na yung mismong data type. So dito, pansin nyo, no, naka-ano siya, DD, MM, YYY. So nauna yung date, tapos month, and then year. So pwede natin palitan yung ano nito, no, yung format, no, sa using local. So, yung data type niya, date, then pwede natin palitan kung ano man yung appropriate format kung saan country ka dapat yung ginagamit mo. So, kunwari palitan natin English, kunwari Belgium or UK, no?
Iba ang format kasi ng UK eh. United Kingdom. Okay, tama naman. Ganito yung format niya, no? Same lang naman din pala, no? Date, month, and year. Usually, pag British, ganito siya. Nauna yung date, then month. Month is naka-spell out. Hindi siya number, then 2016. Yan yung usually British. Okay? So, tingnan natin pag Philippines, no? Okay, sa atin, tama ba to? Pero usually, ano to, dapat month, MMYY 2016. Pero usually, iba yung gumagamit ng ganong format eh. Pero kung ano mang country yun, hanapin na lang natin sa Google kung gusto natin palitan siya ng mauna ang month, then pwede rin naman. So, pili tayo ng country no, na ganun yung format. Tingnan natin kung meron. Usually, meron to eh. Tingnan natin United States. Okay, so United States tama, no? Month muna yung mauna. So pag inokay natin to, matic, oh, hindi siya napalitan. Okay, wait lang. Oh, yun lang. I don't know kung anong nangyari. Pero dapat mapapalitan yung date nito, no? Ayan. So, assume na lang natin na palitan. Okay, in this case, hindi. Pero tama naman yung ano, ang importante lang naman dito is na correct natin yung tamang data type, which is what? Yung date. Tama na yung basa niya. Hindi siya yung basta na lang letter, string, or alphabet. Okay? So that is for exercise 3. Now, punta tayo sa number 4, no? The next is what? Standardizing text and formatting. Ito, no? Ito yung maganda with Power BI. May times kasi iba-iba talaga yung naka-capture na data. No? Casing. For example, NCR na all caps, may times na small cap, may times na may mga spaces pwedeng in between or after or even before. Minsan may mga trailing spaces and mixed spelling. So what you can do is to standardize lang yung text and format. So there are ways on how to do that in Power BI. Pwede coming from the transform, then we can format, no? Pwede natin palitan lahat into uppercase or lowercase or capitalize each word. No, parang sa Word lang naman. Or pwede namang trim. We can remove leading or trailing spaces. So kung may mga spaces spaces before, no, pwede niyang i-trim yon. Or pwede naman i-clean, no? I-remove na yung non-printable characters. Kunwari may mga special character na lumalabas na hindi natin maintindihan, pwede niyang i-clean yon. Okay, so pwede natin gawin is to do this action or pwede rin to map the misspellings with replace value kung may mga misspelling. Kunwari, nakalagay NECR. So replace natin lang yung value ng NECR to NCR. So ganun lang kadali. Or use a reference table. Okay, now we go to Power BI back again, no? So punta tayo sa number 4, text formatting. So mapapansin nyo, this is a list of, a table of allocation. Okay? So pansin natin na ganun pa rin, no? Yung first row, hindi siya sinet as default as the header. So again, used first row as header. Okay. So yan, tama naman na letter string naman lang din yung region and city. Kaya napapansin nyo, inconsistent siya yung mga format, no? And yung capitalization. Okay? And pansin nyo, yung Iloilo, walang region. So ito, palitan lang natin, replace natin yung value ng Iloilo. Ano bang region ng Iloilo? I think region, kasi alam ko Cebu region 7. Ang Iloilo Island yan, Negros, Occidental or Oriental lang yan. Kasi ang weird lang with Negros, nahati siya into 2 regions pa. Okay. So, do isang island lang siya, no? Tingnan natin kung anong region ng Iloilo. Either region 6 lang. Region 6 to most likely. Tama, region 6 nga. Okay, kasi ang ang region 6, Iloilo, Bacolod, no? I think Negros Oriental or Occidental lang siya. Tapos,
yung Dumaguete, yung babang portion ng Negros, Region 7, which is also region of Cebu. So ito, palitan lang natin, no? So replaced value. So sa Excel pwede rin natin itong gawin, no? Pero since naka-upload siya sa Power BI, replace value na lang tayo. Okay? So palitan natin to ng region. Tama ba? 6, no? Ay, sorry, region 4 pa yun. Region 6. So matic, yung mismong value na highlight natin, mapapalitan into region 6. Tama, ang Cebu City kasi region 7. Nakalagay pala dito. So ngayon, ang objective natin is to standardize the format. So una, pangit no, may mga iba all capital, iba capital, naka-small caps, iba capitalize each letter for each word. So gawin natin consistent. Okay? So ang gagawin natin dito is, anong sabi natin sa PowerPoint? No, yung format, no? So balik tayo sa Power BI, format yung babaguhin natin. Okay? So sa transform, punta tayo sa format. Itong format na to, no? Pindutin natin yung format. Then, para maganda, gawin na natin uppercase lahat, no? So, yung region in uppercase na lahat, so punta tayo sa city. Tapos, pindutin natin yung uppercase. So, in this case, in uppercase lahat. Pero ang problema, may mga trailing spaces. Kung tulad nito, may mga space. So, ano pwede natin gawin, no? Pindutin natin yung mga, pindutin natin column, then click format, then we can do trimming. So, dito, pag hinover nyo yung trim, ang sabi dito, remove leading and trailing white spaces from each cell in the selected column. So, yung column na pinili natin, pag pinindot natin itong trim, tatanggalin niyo yung mga spaces. So ito, ano napansin nyo, nawala yung space before NCR. Nalinis siya. So itong city, pindutin din natin, then click format, then click trim. So yung, ayan, yung Manila kanina and Iloilo, may space siya before. So anong ginawa niya? Hiniling niya rin. So next, dito sa case na to, nawala siyang parang noise, no? Noise talaga, no? Or yung mga parang kakaibang character. So what you can do is to, kung meron man, click again the column, then click format, then click clean. So sabi dito with clean, ang sabi dito, hover natin, ang sabi dito is, pindutin ulit natin, no? Ang sabi dito is, it remove non-printable characters in the selected columns. Kung may mga panggulo na text dyan, matik tatanggalin niya para maging malinis siya. Okay, so gawin na din natin sa CD, walang mangyayari kasi wala namang kakaibang character. Kahit pinitin natin yung clean, wala siyang i-clean. Pero guys, kapag may mga special character, yung kakaiba, i-clean niya, tatanggalin niya yan. Pag kinilik natin yung clean sa format. So yun, nalinis natin tong location table. Okay? Then nakapag-replace tayo ng value kanina, yun dito. Naka-none kasi ito eh. Pinalitan natin kasi ang Iloilo is what? Region 6. So pinalitan na natin yung none into region 6. Okay? So we go back to the table again. So, ayan. Nagawa natin yung standardizing text and formatting. And formatting pala. Okay. The next one is ito, splitting and merging. Mag-split naman tayo. So the problem here is that names are in one column. For example, Lopez, Ana. So magkasama ang ang last name at ang first name. And naka-address siya, and yung address niya stored as one string lang. Pwede kasing name, pwedeng address, no? Magkakasama sa isang column. So we can split that kind of column. So what we can do with that is we can do what? Split column by delimiter. So yung pag-split natin ng column, pwedeng naka-split siya into comma or space or etc. So aside from doing split, we can also do what we call merging. So mag-merge naman tayo. Kunwari in the case of name, no, magkahiwalay ang ang last name, isang column, tapos first name, isang column. So naka-split siya, di ba? Ngayon, i-merge naman natin, pwede rin natin gawin yun. But first, gawin muna natin yung pag-split. Okay, we go back to Power BI. Then we choose here split merge. Okay.
So dito pansin nyo, no, we have here a column of their sales representative. So again, si Power BI, basa niya sa first row, hindi siya column header. Okay, pindutin ulit natin to. Use first row as header. Ayan. So ngayon, naging column header na yung first row. Tapos, tama lang naman yung basa niya si sales rep, letter string or alphabet. Ganun din kay address, letter string or alphabet. So ngayon, ang purpose natin is we can what? Do some splitting. So anong gagawin natin? Pindutin natin itong sales rep. Then, we can, ano nga ba yung dito? Ayan, sa home, we can click here, nasan nga ba siya? Split column. Okay? So sa split column, pindutin natin to sa baba. May mga different options. So pwedeng by delimiter, by number of characters, by position. So pwede kasing nakaano siya, hati siya na naka-fix. So pwedeng by position, pwedeng number of characters, ganun din. So pwede iba-ibang ways, no? Pero pipiliin natin by delimiter. So pindutin natin by delimiter. Tapos, nakalagay ito, lalabas tong window na to, split column by delimiter. Specify the delimiter used to split the text column. So, pwede kasi ang delimiter mo, yung pag-separate mo ng value, pwedeng comma, pwedeng colon, pwedeng equal sign, semicolon, pwedeng space, no? Or pwedeng tab. Pero the common is comma. So, dito in this case, kasi sa table natin, ang pag-separate natin ng mga value is comma. So, piliin natin comma. Okay? So, split at leftmost delimiter, rightmost delimiter, or each occurrence of the delimiter. So, dito by default, each occurrence of the delimiter. So, bawat comma, i-split niya. So, dito, fixed naman siya. Kita nyo sa sales rep, no? Lopez, comma, Ana. Reyes, comma, Pedro. Santos, comma, Maria. So, matic, ibig sabihin, yung each comma, doon siya na hahati. No? Tingnan nyo si De La Cruz 1. No? Si De La Cruz, isang apelido yan. So, yung next, yung comma before that, ang basa niya, isang data yan. So, dapat ito ay last name. So, dapat tama namang comma yung ating delimiter or yung pag-separate ng data. So, in that case, pindutin natin each occurrence of the delimiter, then pindutin natin yung OK. Then, matic, yung sales rep nahati into two tables, no? Sales rep 1 and sales rep 2. So, nahati niya yung Lopez at yung Ana, yung Reyes at Pedro. Okay? So, by the way, pwede natin palitan na kunwari, na-split na natin siya, na-achieve na natin yung gusto natin pag-split, pwede natin palitan yung mismong appropriate column of the appropriate title. No? Dito in this case, most likely this is your last name ng sales rep. Para at least distinguish lang natin, no? Yung mismong table. So yan, napalitan natin last name sales rep. Ito, for sure, pwede natin din palitan ng first name, then sales rep. Then matic, ayan, napalitan niya. So sa address, ganun din, no? So, guys, applicable lang to kung fixed yung pagkaka-separate ng mga data, no? In this case, dito, tinan nyo, sa last name and first name, isa lang naman yung comma, tama yung pagkaka-split niya. Yung first data before the comma, it's your last name. Yung after nun, it's your first name. Now, tingnan natin yung address. Yung address, tingnan natin. Yung unang address ni Ana Lopez here, it's 123 Taft Avenue, comma, Ermita, comma, NCR, comma, NCR 100. So dito nakalagay, most likely, yung first instance ng comma, it's your street address, and then your Ermita is your barangay, your Manila is your city, then region is NCR. Tingnan natin kung ganun, no? Kung ganun ang formatting sa lahat, across all, or nakaset sa database, o mismo format na ganun, then wala tayong problema. Pwede din nating i-split din natin yan. Okay? Pero in this case, pansin nyo, di ba?
dito ay 3 ang kama. Pero dito sa pangalawa, 45th Ayala Avenue, Makati, NCR 1226, 2 lang ang kama. Ibig sabihin hindi siya fixed. Ibig sabihin na-set siya na iba-iba pagkakahati ng address. So kapag ginawa natin pag in-split natin 'to, medyo abrupt siya ang tignan. Okay, tingnan natin. Kasi dapat ano siya, naka-set na sa mismong table na first instance or first comma, eto dapat yung makikita. Second, ganito. Third, ganito. Fourth, ganito. Dito kasi hindi. 2 lang yung comma. Kasi ang magiging basa niya dito kapag, kunwari, sinunod natin format dito ni Opez Ana na yung first is street number, barangay, city, then region. Dito, iba yung magiging basa. Etong 45th Ayala Avenue, di ba first instance natin sa una, it's your street number. Tama naman. Tapos, yung sa second, sabi natin barangay. Tingnan nyo to. Yung second dito, yung Makati, hindi siya barangay. Di ba city? Pero kapag in-split mo yan, magiging basa ni Power BI, this will be your barangay. Your NCR being the third split or delimiter, eto basa niya magiging city. Na supposedly, pag tinignan mo, region. Okay? So again, yung pag-split natin, dapat ensure natin na tama yung pagkakasplit. Dapat consistent siya. Ito hindi. So, ang mangyayari, yung address, as it is, yan na yun. Pero kung gusto natin siyang i-split, dapat ensure natin na consistent yung delimiter niya. So, try natin pag in-split natin siya, no? So, pili natin itong column na to. Split column by delimiter. Then, okay lang din natin. Pansin nyo. Tama naman tong first address, no? Street. Tong address, dapat barangay. Pero nakita nyo, yung mga street, ay yung barangay na Ermita, tama siya. Pagdating sa mga next na field or next rows, hindi siya barangay. City na to or province na to. So may mali. No? Kaya pansin nyo, yung mismong third address na dapat city, sa iba region yan. At ang nangyari sa fourth address, region yung fourth, yung iba null na. Kasi nga, hindi fixed yung pagkaka-separate or yung delimiter niya. Gagawin mo lang itong splitter or yung pag-split kapag again, consistent yung pagkaka-separate niya ng values through either comma, space, or tab, or whatever delimiter you have. Okay? So dito undo lang natin. So yan. Bumalik siya sa dati. Tama yung pagkagawa natin ng split. Okay? So, for now, guys, dito muna tayo kasi, of course, napunta na tayo dito sa part na to. So, I'll be continuing my discussion sa susunod na mga slides for the second half, no? Yung sa mga natira. Okay? So, hopefully, guys, marami kayong natutunan in this session. Okay? So, may tanong ba kayo?